So yung first step natin, we will create a new folder and we will name it laptop remote. And then after nun, we will create a Python file inside ng folder na ito. So pupunta tayo sa Visual Code, open natin siya. And then after natin siyang ma-open, we will go to File, Open Folder. I-open natin yung kinreate natin na laptop remote folder. So, hanapin lang natin siya and then i-click natin pag nakita nyo na yung folder. And then, mau-open siya sa Visual Studio natin. And then, after nun, sa mismong loob ng ating folder, magkiklik tayo ng new file and then ilalagay natin yung remote underscore control py for our Python file. And then, next, i-check natin yung mismong folder kung naka-create nga ba yung file. So, as you can see, nandito yung remote control na Python file natin. Now, yung next step is pupunta tayo sa terminal, new terminal, and then install natin dito yung Flask natin. So, follow nyo lang yung nakikita nyo sa monitor natin. So, wait nyo lang matapos yung installation natin. So, makikita nyo naman dyan kung tapos na siya or hindi. As of mine kasi, na already installed na siya and for updating na lang siya. Now, ang next na gagawin natin, magko-code na tayo and we will set yung Python natin as web server. So, ang gagawin natin, from Flask, import Flask. So, ibig sabihin lang nito guys is ginagawa nating web server yung mismong Python natin. Now, yung dalawa na yan is a tool or library na manggagaling sa Python talaga natin. Now, ang next step naman, bibigyan natin ng pangalan yung server natin and tatawagin natin siyang app. And then, ang gagawin natin, i-call out natin si Flash para sabihin sa kanya na gagamitin nating file is etong remote control Python natin. Yun yung meaning ng name. So, magkakaroon tayo ng routing dito. So, tatawagin natin si @app.route. Tapos, opening and closing parenthesis. Tapos, magkakaroon ka ng single quotation at ilalagay mo yung backslash. So, ibig sabihin ng backslash, ito yung main page natin. And then, after nun, magdi-define tayo dito ng function na tatawagin natin home. And then, yung home natin is magre-return tayo ng server is running. Para kapag nag-visit sila sa main page, ang makikita nila is yung server is running. So next is will be yung if condition natin wherein i-check natin yung mismong name or yung file natin is naka-equal ba siya or nagra-run ba siya sa mismong file natin. And after nun, magkakaroon tayo dito ng app.run and then we will set yung host natin into 0000 para makuha natin yung mismong IP address or yung host ng magiging device natin. And after nun, we will set yung port natin into 5,000 para doon natin i-link yung magiging mobile device natin once na nag-run na siya sa mismong server natin. Now, yung code na ito, it allows your phone to connect sa mismong server natin through yung port 5,000 and host natin. Now, let's run yung program through terminal and then lagay natin python remote underscore control.py. Now, if nakikita nyo yung 192.160.150.5,000, yan yung IPv4 natin to connect sa server natin. So, para matest natin siya, kiklik lang natin itong link na to, yung IPv4 natin with port 5,000. So, click lang natin siya. Open. Server is running. So, ibig sabihin, okay yung naging server natin.